Wanlu! Wanlu, you have just made it to the Hall of Fame of Talentadong Pinoy by winning 5 weeks in a row dito sa Talentadong Pinoy. Congratulations. Ito, 50,000 pesos pangkumpleto. Well, siyempre, tuwang-tuwa ako, no? Dahil unang ventriloquist na naging Hall of Famer, although marami nang nagsubok. Dumami yung racket, na dumami yung trabaho, maraming gustong kumuha sa'yo ngayon. Although hindi ko naman matanggap yung sikat, ano? Kahit papano siguro, pero laging may kulang eh. Laging may kulang. Mami, magandang hapon po. Ipapakita ko po sana yung grade ko po sa test. Sigurado po ako matutuwa kayo. Mamaya na. Marami pa akong ginagawa. Ma? Ma? Nestor! Pinagdala ko yung paborito nyo. Naku, anak! Naku, mabuti na po siya. Naku, anak ko. Meron kasi kaming inasikaso na papel sa opisina. Eh, malapit lang dito. Kaya naisip ko, dumaan at idaan na lang itong pasalubong sa inyo. Ganun ba? Sa akin to? Oo, talaga naman. Hindi ko pa pwede makakalimutan, ano? Anak, miss na miss kita. mapapalapit ako rito. Pa, syempre. Paborito ko to. Alam ko yung regular ambience ng bahay, tapos biglang mag-iiba pag dumadating yung mga kapatid ko. Mare, kumusta na? Nakakakain ba kayo? Bago na naman yung pencil mo. Ma, game, Nagkaan pa pala sila Tita Filomena at Tita Enrique? Nagulat nga din ako. Matanda na si Tita Pilomena mo para magbuntis. Kapagkakamala na nga po nila yan si Wancho. Oh, anak, bakit anong nangyari? Kakainin mo yan, ha? Juancho! Perwisyo ka talagang bata ka. Halika nga dito. Naglalaro po kami, hindi ko po sinasadya. Sorry na po. Anong sorry? Ikaw tong nakakatanda sa kanila. Ikaw ang nakakasakit. Ano ka ba? Hindi ka nag-iingat. Sorry na po. Filomena, aksidente nangyari. Hindi sinasadya ni Juancho. Alam mo, hirap sa'yo. Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo. Lagi mong kinukonsinte. Mabuti pa pumasok ka na lang sa kwarto mo, nakakahiya ka. Ano ba? Ha? Hindi ka ba titigil? Anong gusto mo? Pangalandakan ko rito yung kahihiyang ko? Tama na. Akala ko ba hindi na natin pag-uusapan yun? Pasensya ka na, ha? Kung minsan talagang mahirap kalimutan yung... Mukhang nagtatalo na naman si ate at kuya tungkol kay Wancho. Oo nga, kawawa naman si Wancho. Palibasa, hindi tunay na lunarya. Anong hindi tunay na lunarya? Hindi mo ba alam, 2 buwang sanggol nang dalhin siya dito. Ampun lang si Wancho. Kaya naman pala ganun na lang kung magtrato si ate kay Wancho. Kung ang buhay lang sana natin ay tulad ng isang mahika, na sa isang iglap ay kayang mapaglaho ang mga hapdi ng damdamin, na sa isang kumpas ay magagawang mabuo ang buhay na maraming patlang ng katanungan. Marahil ay maiibsan ng kalungkutang nararamdaman ng mga taong nangungulila. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Christy Fermin at ito ang inyong Real Confessions. Ngayong gabi po ay sama-sama nating tunghayan ang kwento ng buhay ni Juancho Lunaria na mas kilala sa taguring Wanlu. Samahan po natin siya sa kanyang kakaibang biyahe ng buhay, ang paghanap sa kanyang tunay na ina. Dito po sa kwentong pinamagatang, Tinig ng Pangungulila. Alam ko na kagad eh, naniwala kagad ako dun sa narinig ko eh. As a matter of fact, nung narinig ko yun, naano ko kagad, kaya pala ganito. Kaya pala ganito ang treatment sa akin. Yun nga. Mukhang wala kang gana mag-ensayo, ah. Ha, Juancho? Ayaw mo na ba ng kickboxing lesson? Di po, Dad. Gusto ko nga po dun eh. Mababait yung mga tao. Di katulad dito sa bahay. Di tulad ni Mami. Lagi na lang siyang galit sa akin. Dad, mahal niyo po ba ako? Ano ba yan? Pinag-uusapan pa ba yan? Siyempre, mahal kita. Ha? Si Mami po, Dad. Siguro sa ngayon, hindi mo pa maintindihan ito.
mahal na mahal ka ng mami mo. Eh, Dad, bakit hindi ko maramdaman na mahal niya ako? Kasi ang ugali ng mami mo, yung kanyang nasa sa loob, hindi basta niya pinakikita, hindi basta pinadadama. Pero andin yun. Mahal ka nun. Oo. Dad, totoo po ba? Pag mag-isa ako, madalas kong kausapin yung sarili ko. Pero alam mo naman ang bata, di ba? Mas madali niya ma-visualize na may kausap siya pag meron siyang laruan. Pancho, bakit ko malungkot? Ikaw ba, Piccolo? Ampun ka rin? Hindi ah. Ang daddy ko, abogado. Ang mami ko, doktor. Totoo ba yan? Oo naman. Ikaw lang naman ng ampun, Juancho. Putok sa singaw. Ano ba ang tawag? Sorry, Juancho. Kala ko nagigiroon lang tayo. Huwag ka nang malungkot. Di ba, sabi ng daddy mo, mahal ka niya. Tsaka ng mami mo. Hindi ko inisip na malilink ako sa paghawak ng puppet o na magiging ventriloquist ako. Unconsciously pala ginagawa ko na nung kabataan ko. Kasi nung nagbibinata na ako, syempre, hindi mo nararamdaman yung hinahanap mo dun sa bahay. Kaya siguro, napag-isip-isip mo rin. Ako, naisip ko kagad magkaroon ng sariling pamilya. Nakabuntis ka! Halos hindi ka na nga umuwi dito sa bahay. Nagluko ka na sa pag-aaral mo. Pagkayari, iyan ang isasalubong mo sa amin. Nakabuntis ka! Mamahalan po kami. Hoy, 17 ka lang. Anong nalalaman mo sa sinasabi mo? Eh bakit kayo? Ano alam niyo sa pagmamahal? Kaya nga ako nagkaganito dahil sa inyo. Pinatira ka dito sa mamahay ko mula nung bata ka. Dito ka lumaki. Ako nag-aruga sa'yo mula nung sanggol ka. Pagkayari, yun ang sasabihin mo sa akin. Sinusumbat niyo yan? Sana hindi niyo na lang ginawa. Juancho! Pilomena, sandali lang, Pilomena. Ako nang bahalang makipag-usap sa mga bata. Sige na. Sige. Ano? Konsintihin mo yung kalokohan na anak mo! Ngayon. Juancho, malaking problema ang pinasok ninyo. Gusto ko lang po sana kasi magkaroon ng sarili kong pamilya. Juancho, may pamilya ka. Kami ang pamilya mo. Isa kang lunarya. Ano pang pamilya hahanapin mo? Yung pong pamilyang sariling akin. Yung pong masasabi kong parte ako. Ano ba ang pinagsasasabi mo, Juancho? Bahagi ka ng pamilyang ito. Papatunayan ko sa'yo, tutulungan kitang makabangon, makatayo sa problemang pinasok ninyo. Isang bagay lamang ang aking hihilingin sa'yo. Huwag na huwag mong babanggitin na hindi ka bahagi ng pamilyang ito. Naintindihan mo? Opo. Alam mo yung dad ko, all-out support sa akin. Kasi ako nga yung bunso, lumalabas. So para may paramdam niya na hindi ka iba. Yun nga, pinagpatayo niya ako ng martial arts gym. Tol, swerte ka, no? Bait ng daddy mo sa'yo. Tinulungan kang buksan tong gym. Oo nga eh. Kaya nga pa na yung pasasalamat ko dun eh. Mabait talaga yun. Kaya nga mahal na mahal ko yun. Kamusta naman mami mo? Ayon, mainit pa rin yung ulo sa akin hanggang ngayon. Buti nga nandiyan si daddy, lagi ako pinagtatanggol. Wanglo, ang daddy mo inatake! Ang buhay man ay
May Diyos na laging papayong tatakip sa butas mong bubong. Pasakit man ay natipon, panalangin mo ay ibulong. Sa kadilim ay bumangon, ay liwanag laging katugon. Itong buhay mo, itong buhay ko, parang gulong lamang ang takbo. Saan ba ang tungo? Itong buhay mo, itong buhay ko, ikot-ikot lang ang mundo. Ito ang buhay ko. Nahakot mo na lahat ng gamit mo. Hindi ka na bababalik. Para ho matahimik na kayo. Puro maling kilos ko lang naman ho nakikita niyo, di ba? Iniwanan na nga ako ng daddy mo. Pati ba ikaw? Tuluyan nang aalis. Eh, di ba yun naman ho ang gusto niyo? Palibasa, Palibasa ano? Bakit hindi mo tapusin yung sasabihin mo? palibasa ho, ampon lang ako. Alam po yun, Mami. Ampon lang ako. Sampid lang ako sa bahay na to. Para akong asong naligaw. Walang nag-alaga. Kaya kinupkup. Kaya nga po, parang aso niyo lang ako natuhin dito, di ba? Kaya nga, papasalamat ako sa daddy ko eh. Kasi, kahit ampun lang ako, ganyan pinaramdam sa akin. Nalagaan niya ako na parang tunay niyang anak. Hindi tulad niyo. Hindi ko tulad. Tamang lahat ng sinabi mo. Puwera lang ang dalawang bagay. Hindi ka ampon. Anak ka ni Enrique. Ng daddy mo. Anak ka niya. Anak ka niya sa ibang babae. At hindi sa akin. 2 buwan ka lamang nang dinala ka niya sa bahay na to. Nakiusap siya sa akin na patawarin ko ang kasalanan niya sa akin. At tanggapin ko ang anak niya sa labas. Ikaw yun eh. Alam mo, ang hirap kong tanggapin sa una. Masakit ang manloko. Masakit ang niloloko. Mahal na mahal ko ang daddy mo. Hindi kita matanggap. Masakit. Pero kung hindi kita aarugain, sinong tatanggap sa'yo? Alam mo, naging mapait kang kasama sa buhay ko. Sa tahanang ito. Naging masakit kang responsibilidad sa akin. Patawarin mo ako, ha?
Dahil habang nang lumalaki ka, nasasaktan ka. Dahil nanlamig ako sa'yo. Kasi minsan, dumadating sa isip ko yung kasalanan ginawa sa akin ng daddy mo eh. Pero ginawa kong lahat. Yung pangalawang mali sa sinabi mo, na hindi kita minahal. Napakarami kong pagkukulang sa'yo. Anak, nasaktan kita. Kung minsan hindi kita naunawaan. Pero tandaan mo, anak. Magmula nung sanggol ka, ako ang gumigising tuwing madaling araw para palitan ka ng lampin. Ako ang nagtitimpla ng gatas mo. Kapag umiiyak ka, ako ang umaalo sa'yo para tumahan ka, anak. Ginawa ko ang lahat ng magagawa ko. Ang tungkulin ng lahat ng isang ina. Dahil sa kalooban ko at sa puso ko, anak. Tinuring kitang tunay na anak. Nagkamali ako. Nasaktan kita. Pero mahal kita, anak. Sino po ba ang tunay kong ina? Yan ang isang lihim na sinama ng daddy mo sa kanyang libing. Nalaman ko na daddy ko pala na tunay yung daddy ko, wala na siya eh. So initial reaction ko, sayang. Tapos yung mami ko naman, na dati nagtatampo ako, galit ako, biglang complete turnaround. Yung galit naging pagmamahal lalo. Kasi biro mo, inalagaan ka, hindi ka naman niya pala anak. Break na muna tayo. Juancho, dumadami ng mga anak natin. Paano tayo mabubuhay? Ilan na lang yung estudyante mo rito sa gym. Alam ko na importante sa'yo na mahanap ang tunay mong ina. Pero sana naman maisip mo na mas kailangan ka namin. Alam mo, hindi lang naman nanay ko ang hinahanap ko eh. Yung pagkatao ko. Sinasabi ko nga to para sa pamilya natin. Paano ka makakaabante niya sa buhay kung parati ka nakalingon sa nakaraan mo? Huwag kang magalala. Gagawa ko ng paraan sa ikabubuhay ng pamilya natin. Sana wag mo nalang pakialaman yung paghahanap mo sa nanay ko. Okay ba yun? Martin, hindi ka na. Hipan mo. Sir, ang galing. Paano mo nagawa yun? Kids, pasok muna kayo. Hindi mo sa akin sinabi ah. Ang galing mo palang mag-magic. Ako, pare, libangan ko to. Kumikita na rin ako dito. Nakita ka dyan? Kumikita na rin. Pansin kong medyo humina na ang martial art. Hindi na uso. Oo nga eh. Pansin ko nga rin eh. Kaya bala ko nga, sara na to eh. Pero sana, turuan mo naman ako mag-magic oh. Oo ba? Tara! Unahin mo muna yung mga madali lang. Oo naman. Anong tawag dyan? Coin trick. Ha? Nung napapansin ko na medyo humihina nga siya,
Sabi ko kagad sa sarili ko, naku, hindi bubuhay ng pamilya to. At tama-tama, may nakilala akong magician, kasamahan ko sa Yaoyan. Natuto ako ng magic sa kanya. Kids, ano to? Coin! Coin, tama. Kita nyo ha, kung saan mapupunta ang coin. Nawala ang coin! Teka! Nakita ko, tinago mo lang sa batok mo eh. Wala, Patingin nga ng batok mo. Nawala yung... Di naman totoo yung magic mo eh. Hindi totoo yun. Ibang coin yan, yung kanina nawala. Mga kids, nakahanda na mga pagkain. Kumain muna kayo. Sige, assist mo muna sila. Mga kids, tayo na kayo. Pila na tayo doon. Wait, time magic. Magic yan eh. Ito na lang tayo pila. Hinga mo na rito. Usap tayo. Palpak ka namang magikero ka eh. Di mo ba napansin? Sinira mo parte ng anak ko. Hindi po, sir. Di kita babayaran. Juancho, tigilan na natin to. Marcel, sa umpisa lang yun. Kapag nasanay ako, gagaling din ako. Ako mag-alala. Tama na, Juancho. Pagod na ako eh. Pagod na ako, intindihin ka. Yung mga gusto mo, yung mga hinanakit mo sa buhay, alam mo ko itutuloy natin to, ha? Parehas tayong lulubog kasama ng mga anak mo. Kaya masakit man sa akin. Mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Nasaktan ako dahil naisip ko yung mga bata. Siyempre, kawawa naman sila. Pero pag inisip mo talaga, mas mabuti pa na magkahiwalay kesa yung magkasama kayo, away naman kayo ng away. Mas kawawa yung mga bata. Hoy. Martin, anak. Anong ginagawa mo rito? Asan ang mami mo? Gusto ko lang po kayo makita, Daddy. Tagal nyo na kasing di dumadalaw eh. Sensya ka na, anak, ha? Medyo naging busy ang daddy mo, eh. Kailangan ko kasing makakita ng maraming kliyente. Para maraming shows. Alam mo naman ang kinikita ng mga magician, eh. Kakarampot lang. Daddy, di na po ba kayo magkabalikan ni Mami? Sino po bang may kasalanan sa inyo? Medyo malabo na, anak, eh. Pero huwag mong sisisihin ng mami niyo, ha? Gusto mong sagutin ko yung tanong mo. Ako may kasalanan. Marami kasi akong hinahanap na hindi ko matagpuan, eh. Dahil dyan, napabayaan ko yung mga mahal ko sa buhay. Katulad yung mga anak ko. Pero kahit iwalay na kami ng mami mo, huwag mong kakalimutan na nandito pa rin ako bilang ama mo. Hindi ko kayo pababayaan. Ha? Opo, Daddy. Oh. Ay! Ako ang nakasawawat. Hiniwaga isang pogi ang nakasawawat. Baka gusto mong maging kamukha mo ang daddy mo. Yan. Ngumiti ka rin. Eh di, kamukha mo na si Ate Bunak. Ah! Alam mo, Daddy, magaling kang puppeteer. Mas magaling ka nga dun sa pumunta sa school eh. At mas pogi pa ako dun sigurado. Na-realize ko kagad, lahat ng bagay, may dahilan. Pag nung bata ako, kinakausap ko sarili ko. Never ko naman in-expect na magiging trabaho ko. Sa ventriloquism ako nakilala bilang Wando. Although magician talaga ako, pero mas nakilala ako ng mga tao sa ventriloquist pag nakikita nila ako. Si Puppet, si Wando. Minsan nga, napagkakamalang Wando yung Puppet eh. Aba, talagang gusto mo ng away, ha?
naisip ko, hindi naman ako dapat mawala ng pag-asa. Alam ko, sooner or later, makikita ko rin. Ang inaalala ko lang, baka mamaya makita ko too late. Ang dahilan kaya kami nakatagpo ni Debbie, magic. Lola! Aba, andito pala mga apo ko. Aba, ay ba. Naku, ang babae sa gaga. Naku, teka muna. Nasaan ang daddy nyo, ha? Nasaan? Lola, laro muna po kami. O, sige. Ay, Ano po, ma'am? Juancho, kumusta ka na? Mabuti naman po. Mapo ka. Teka muna. Oh. Anak, si Debbie, bakit hindi mo kasama? Anak, may problema ba? Hindi pa rin matanggap ng mga anak ko si Debbie. Naguguluhan na nga po ako eh. Mahal ko silang pare-pareho. Pero hindi ko sila mapagsama-sama. Anak, kung totoong mahal mo sila, alam nila yun. At sila mismo magsasama-sama. Paano niyo sigurado? Dahil ganun din nung dinala ka sa akin ng daddy mo. Ay, anak. Anak. Huwag kang mainip. Ang pagmamahal ay mapagpasensya. Dating ang panahon, wala nang una, pangalawa, pangatlo, wala nang tunay at hindi. Nagiging pantay-pantay ang lahat. Sa mata ng pagmamahal. At ako naman po si Wandu. Mamaya po, magbabalik kaming muli. Bye-bye! Thank you po. Salamat. Salamat po. Waldo, ang galing mo, ha? Ay, thank you, Colonel. Alam mo, ikaw na yata ang pinakamagaling na nag-perform dito sa charity event namin. Ay, thank you naman po. Well, I'm sure na proud sa'yo si Colonel Lunaria. Oh, Kilala niyo po ang daddy ko? yes! Oo naman! Halos may 10 taong kami nagkasama ng daddy mo sa Batangas. Sandali lang po. Medyo personal po itong itatanong ko sa inyo. Oh, sige, sure. Meron po ba kayong nakilala na ibang babae ang daddy ko? Waldo, alam mo, minsan, malungkot ang buhay ng sundalo. Naiintindihan ko po yung Colonel. Wala pong problema doon. Kasi po, kung masasagot niyo yung katanungan ko, matatahimik na po ako. Matatahimik na po yung kalooban ko. Baka ko kasi nakilala niyo yung nanay ko eh. Oh, may nakilala ko na naging kasintahan ng daddy mo. At ang alam ko, nagkaroon siya ng anak sa babaeng yun. Okay ka lang ba? Kinakabahan ako, Debbie. Gusto mo samahan kita? Ako na lang muna siguro. O sige, hintayin na lang kita dito sa labas. Salamat, ha.
Sige na. Juancho? Anak ko ako ni Enrique. May nakapagsabi ho sa akin may anak ng dati ko sa ibang babae. Kayo ho ba si Ason? Oo. Matagal ng panahon nung huli kitang nakita. Kayo ho ba ang nanay ko? Hindi. Hindi ako ang nanay mo. Hindi mo na ba ako natatandaan? Naging katulong niyo ako noong maliit ka pa. Nagkaroon kami na relasyon ng daddy mo. Nagkaroon kami ng anak. Juancho, si Elam. Siya naging anak namin ng daddy mo. Matagal ka na niya gusto makita. Kuya Juancho, salamat sa Diyos. Bago man lang ako bawian ng buhay, nakilala ko ang isa sa mga kapatid ko. Ang ibig mo sabihin? Juancho, may sakit siya leukemia. Stage 4 na sabi ng doktor. Kuya Juancho, wala akong ibang hinihiling sa'yo, kundi ang ituring mo ako bilang kapatid mo, na may tumanggap sa akin bilang isang lunarya, na maging parte ng pamilya niyo. Gusto kaya lang. Kapatid ko. Nakilala ko yung kapatid ko no, sa ama. Unfortunately, nung nakilala ko may sakit nga. Leukemia. Alam mo, simpleng pamilya lang naman kami. Gustuhin man naming makatulong, hindi kami makatulong ng malaki. Nung nawala siya, malungkot kami, no? Malungkot ako, malungkot kaming lahat. Pero sabi ko, hindi naman dyan matatapos eh. Baka tuloy pa rin yung buhay. Baka sakaling yung hinahanap ko, makita ko pa rin. Best friend! Ano, mukhang malungkot ka na naman ah. Alam mo na. Hindi ko pa rin nakikita yung magulang ko eh. Yung nanay ko. Kaya hanggang ngayon, para bang marami pa rin kulang. Oh. Ay nako, huwag kang mawalan ng pag-asa, best friend. Di pa naman natin naiikot ang buong Pilipinas eh. Alam mo, kahit hindi ko pa naiikot ang buong Pilipinas, parang gusto ko nang sumuko. Ayoko na kasing madagdagan pa yung sama ng loob ko eh. Kaya ngayon pa lang, susuko na ako. Kasi ayoko nang lalo pang masaktan. Ay! Anak! Kanina ka pa ba dyan? Daddy, gusto niyo po ba makita ang tunay na lola namin? Oo naman. Pero mukhang malabo na eh. Malay niyo po, dito siya hinahanap din kayo. Kaso, di lang kayo makita. Siguro, kapag sumikat, o kapag nakita niya kayo sa TV, siya na po ang pupunta sa inyo. Uy, may katwiran itong si Gabi ah. Bossing, bakit hindi tayo sumali sa TV? Para makilala kayo at malay nyo. Saan kayo magkita ng nanay mo? Oo nga, no? Ang galing nyo, Nicolo ah. Gabi ah. Akit kayo. Yeah! More fun and laughter from our 3-week defending champion. Here is Wanlu. Tito Wanlu, kaya ka nag-animal sounds. Animal sounds. Sige, do the sound of a dinosaur. Eh? Dinosaur. I love you, you love me, we're a happy family.
Yung pagsali ng Talentadong Pinoy, to be honest with you, syempre, nahanap mo yung premyo, prestige, yung fame. Pero alam ko, pag naging successful ako doon, isang paraan na naman ito na magbibigay sa akin para mahanap ko yung hinahanap ko. Kumusta na ang sikat na Wanlu? Ay, okay naman po, Mami. Maraming racket, maraming booking. Ganun naman pala, bet. Parang malungkot ka. Hindi mo pa rin siya nakikita. Yung nanay mo. Patawarin mo ako, anak, ha? Siguro kung mas naging bukas ang isip ko noon, baka nakilala ko siya. Hindi ka na nahihirapan ng ganyan. Anak, patawarin mo rin ako, ha? Dahil kahit na anong gawin ko, hindi pa rin ako magiging tunay na ina sa iyong damdamin at paningin. Bye-bye, Kuya Wando. Bye-bye, Nicolo. Uy, mga bata, tatandaan nyo, lagi kayong magpapakabait. Kung hindi, magiging kamukha nyo yung kaibigan kong puppet na si Enchonggo. Maraming salamat, Wando, sa pagbibigay mo ng libreng show sa mga bata. Malaking tulong ito, lalong-lalo na sa mga batang malala na ang cancer. Nako, wala ho yun. Ako nga ho ang dapat magpasalamat sa inyo eh. Kasi po, pinayagan niyo akong mapasaya sila. Paano na rin po sa alaala ng kapatid kong yumao na may karamdamang katulad mo lang sa kanila. Salamat po ah. Bye-bye na! At bye-bye! Gusto ko tumama kayo Balik po kayo, Kuya Wando, ha? Oo, sigurado yung babalik ako. Promise yun. At hindi lang yun. Pagbalik ko, lahat kayo may gifts! Uy! May gifts daw si Kuya Wando pagbalik niya! Yay! Sige. Oh. Meron kang wish, no? Wala na po. Binigay na po sa akin ni Jesus. Okay ah. Ano yun? Yung nag-aalaga po sa akin sa center. Kasi po, yung iniwan po ko ng mama gulang ko, Kuya Wanlo, ayaw na po nila sa akin. Kasi daw, may sakit ako. Para pong tunay na anak ang turing nila sa amin. Sila pong nag-aalaga sa amin. At sila rin po ang nagpapaligo, nagpapakain. Mahal po nila kami, maski hindi po nila kami tunay na anak. Kaya, nagpapasalamat po kay Jesus kasi may mga taong katulad niyo po. Salamat. Alam mo, dapat talaga tayo magpasalamat kay Jesus dahil may mga taong katulad nila. Kaya, thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Paano? Magbabay ka na kay Nicolo. Bye-bye! Afir! Ingat ka, ha? Apa. God bless you! Apa. Tao po!
Bukas yan! Tao po. Bukas yan! Tao po. Kilala ko ang boses na yan. Wanlo! Ikaw ba yan? Halika nga! Naku, ano ba? Hindi ka na napapadalaw dito Halika nga dito! Naku, batang ito. Hindi mo na yata ako naaalala. Alala ko po kayo. At hindi ko po kayo makakalimutan. Ay, bakit ganyan yung boses mo? Umagaralgal. May problema ka ba? Oh. Nakita mo na ba yung nanay mo? Opo, nakita ko na po. Ganun ba? Buti naman. Natutuwa ka na. Oh. Kumusta naman siya? Tulad po ng sinabi niyo noon, pasensyoso ang pagmamahal. Salamat po sa pasensya. Salamat po sa pagmamahal. Ang sabi niyo nga, paghihintay ang pag-ibig. Walang una. Walang ikalawa. Walang ikatlo. Walang tunay o hindi. Lahat ay pantay-pantay sa ngalan ng pag-ibig. Mahal na mahal ko po kayo, Inay. Tumayo pa ako para maghanap ng isang ina. Tawarin niyo po ako. Saan pa po ako na maghanap ng pagmamahal. Andito na pala. Ang pagmamahal na hinahanap ko. Tawarin niyo po ako, Inay. Tawarin niyo po ako. Mahal ko po kayo. Ang magic daw po mga kapatid ay para lamang sa mundo ng mga bata. Sila po ang mga talentado nating kababayan na may magandang imahinasyon, magandang kamay, at mabilis na pag-iisip. Pero ang mga magikero po, tulad din po nating mga normal na tao na hindi nagmamagic, na merong inaambisyon, pinapangarap at hinahanap. Sa gabi pong ito sa Real Confessions mga kapatid ay kasama natin, isa po siya sa mga pambato nating magikero na talaga namang pahahangain tayo sa bilis ng kanyang imahinasyon, dila at kamay. Magandang gabi sa iyo, Wanlu. Magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo. At syempre sa kanyang alaga na si Nicolo. Nicolo, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi dito, Nay Christy. Wanlu, ang gagawin natin ngayon, babaligtarin natin. Opo. Kakausapin ko si Nicolo. Opo. Pagsasalitain natin ngayon si Nicolo tungkol sa iyo. Sige Okay? po, try natin. Kung magsasalita siya. Nicolo, gaano mo kamahal si Wanlu? Ay, naku, nahal ko to si Tito Wanlu eh. Sobrang nahal ko to ito. Naikukwento ba niya sa'yo ang tunay niyang buhay? Ay, kanina lang to nakakalam nito noon. Pero ngayon, tinaalan na niya siya doong nanda. Paano yung ganito na nagpapaligaya ka ng mga kababayan natin, pero sa loob-loob mo lumuluha ka? Napakahirap po, Nay Christy. Sabi ko, naisip ko lang nga
kung alam lang nila kung ano yung nasa loob ko, baka lalo silang hahanga or matutuwa sila lalo sa akin. Ito ang magandang pagkakataon para manawagan ka. Well, gusto ko nga po sana sa pamamagitan ng Real Confessions with your indulgence. Oo naman. Christy. Una po, gusto kong humingi ng tawad sa aking pamilya, sa mga anak ko, dahil hindi naging perfect yung buhay namin. Gusto ko rin humingi ng tawad sa daddy ko dahil kung alam ko lang naman, Dad, hindi ko naman gagawin po yun eh. I mean, sana nung buhay pa siya, nagawa ko yung dapat kong gawin. Gusto ko rin humingi ng tawad sa mami ko dahil nung una po may galit ako sa kanya dahil nakakaramdam na ako ng hindi tama. Pero nung nalaman ko yung totoo, naging iba po yung respeto ko sa kanya. Hindi niya ako anak eh. At ito ang unang-unang pagkakataon na naibahagi mo sa publiko ang tunay na kwento ng buhay mo. Hindi lang po sa publiko, Nay Christy, maging sa mga anak ko po, ngayon lang nila ito malalaman. Meron silang idea pero hindi ko po inopen na direktang-direkta na specified na akong gano'n. Juan Lu, isang huling tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mag-magic sa loob lamang ng 1 minuto, ano ang gusto mong i-perform? Gusto ko pong bumalik dun sa pagkabata ko, as in lumabas yung, alam niya, pinanganak ako, tapos ang katabi ko sa kama yung tunay kong ina. Tapos lumalaki akong kasama sila. Alam niyo po, Nay Christy, naisip ko noon eh, kahit na namumulot kami ng basura, basta tunay kong magulang. Yun yung bubuo sa pagkatao mo. Yun yung bubuo sa iyo bilang isang tao na talagang ipinanganak sa mundo at hindi lamang isang singaw. Di ba? Maraming salamat sa iyo, Juan Lu. Talaga namang ngayon ko lang din nalaman, nakalulungkot. Pero baka isang araw, magkaroon ng magic, magkaroon ng milagro. Magkakilala kayo ng nanay mo, di ba? Nicolo, maraming salamat sa iyo. Nay Christy, thank you to. Kanito, anak-anakan niya, sadi niya, Dati, thank you, Terry. Thank you so much. Maraming salamat talaga. Thank you. Maraming salamat. Ang sukatan po ng pagiging isang magulang ay wala sa dugo o sa pagiging kaanak, kundi sa pag-aaruga, sa malasakit at pagmamahal na ibinibigay ng isang nilalang para sa batang inilaan sa kanya. Sa isang babae, ito po ang mahika ng pagiging isang ina. At ito rin ang siya nagbibigay buhay at humuhulma sa pagkatao ni Juan Lu. Pangkaraniwang buhay, kakaibang karanasan, totoong kwento ng katapangan at tagumpay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Christy Fermin at ito ang inyong Real Confessions.